Sa bayan ng San Diego, matagal nang nananahimik ang katotohanan. Ngunit sa kanyang pagbabalik, muling mabubuksan ang mga sugat ng kahapon. Sa likod ng simbahan, may kapangyarihang nangingibabaw. Sa bawat ngiti, may tinatagong takot. At sa gitna ng lahat, may pag-ibig na pinaglalaban. Ngunit ang pag-ibig hindi laging sapat upang iligtas ang isang bayan. Kasuklam-suklam na balat, hindi makatarong ang atol, at isang krus na mabigat na pasan ng lahat. Ito ang kwentong yayanig sa kapayapaan at pagpapagunita sa atin na ang kadiliman. Hinaharap, hindi tinatakbuhan. Nole me tangere, ang kwento ng bayan, ang apoy ng pagsikat. Ay nako, hindi talaga ako dapat mawala sa ganitong handaan. Hindi naman araw-araw may dumarating na edukadong Pilipino mula Europa. Ang binatang niyo, interesante, lalo na't anak siya ni Don Rafael. Anak ng Don Rafael? Kung alam niyo lang, wala silang respeto sa simbahan. Mga kaibigan, maraming salamat sa inyong pagdalo. Mamaya darating na ang ating panauhin, si Juan Crisostomo Ibarra. Siya ba'y kasi hindi mo nagsabi-sabi? Higit pa doon niya, nag-aaral sa Europa, ilustrado. Wala ka na kumita. Oo, tagal namin siya hindi nakita. Kung alam lang ng binata ang totoo tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama. Hindi pa panahon. Magandang gabi sa inyo lahat. Ikinarangal kung makita kayo matapos ang aking pag-aral sa Europa. Ibarra, anak ko, kumusta ang iyong paglalakbay? Mahaba, ngunit napakaraming aral ng aking natutunan. Ikinagagalak kung makabalik sa aking bayan. Nagpakalalayo ka pa sa Europa. Sayang ang panahon. Kumusta ang iyong kalagayan? Ayos na naman po. Magandang gabi, Ginoong Ibarra. Kinakabala ka namin makita kayo dito sa Pilipinas. Marami po. Sana'y makatulong ko sa bayan. Sabot ang aking malakayan. Isang binatang may mabuting asal, ngunit napakadelikado pag masyadong matalino. Ha? Sa Europa ka lang nag-aral, hindi ibig sabihin na mas marunong ka na. Kung may pagkukulang man ako, handa akong matuto, Padre. Ibarra, anak ko, nais ka sanang kausapin, Teniente Guevara. Senyor Ibarra, may nais sana akong sabihin tungkol sa iyong ama. Tungkol kay Ama? Ano po yun, Teniente? Hindi rito, hindi sa gitna ng handaan, ngunit tandaan mo, hindi lahat ng kaibigan ay totoo, lalo na sa Manila. Ama, mga ginagalang kong panauhin, ako po ay magpapaalam na at salamat sa aking pagtanggap. Mag-ingat ka, iho. Dumalaw ka sa bahay ko anumang oras. Mga kaibigan, itong gabi ay para sa pagbabalik ng aking pinakamamahal na anak, si Juan Crisostomo Ibarra. Maraming salamat po. Ang pagkikita natin ngayong gabi ang naging pinakamagandang pagbabalik po sa bayan. Maria Clara, ikaw pa rin ang alaala kong iniwan ko sa Pilipinas. Crisostomo, ang tagal mong naglaho.
Akala ko hindi ka nababalik. Hindi ko kayang hindi magbalik, lalo na't nandito ka. Huwag kang aalis, Crisostomo. Hindi na ako mawawala. Hindi na muli. Marami kang kwento, pero mas gusto ko munang marinig ang tungkol sa'yo. At ang gusto ko lang ay makita kang masaya. Ay nako, Crisostomo, iho. Ay nako, Maria Clara. Bakit dito kayo nagkukulitan? Halika sa loob, maraming pagkain. Kapitan, pasensya na po. Nais ko lang magkausap si Maria Clara. Ay ayos lang, pero huwag kayo dito sa labas dahil baka kayo giginawin. Halika sa loob. Makakauwi ng mga anak ko. Sana may tinapay sila talaga sa simbahan. Kahit kaunti lang to, basta magkasama lang kami. Sisa, may pagkain mo dyan? Pedro, kakaunti lang to. Para kina Basilio at Crispin. Akin to. Ako ang asawa mo. Panginoon, paano ng mga anak ko? Bakit hindi pa sila umuwi? Sana hindi sila pinagalitan ng kura. Sisa, nasaan ang pagkain? Ah, para po ito sa mga anak ko. Hindi na, kukunin namin yan. Maawa naman po kayo. Gutom na mga anak ko. Kasalanan mo yan. Nasaan ba si Crispin? May ninakaw daw yun sa konbento. Totoo, matitino ang mga anak ko. Bahala ka. Pero kapag nakita namin siya, huhulihin namin. Crispin, Basilio, kumain sana kayo. Panginoon, gubayan niyo sana sila. Sana ligtas sila. Sana umuwi sila. Inay! Basilio! Nasaan ang kapatid mo? Nasaan ang Crispin? Inay, hindi ko na sila nakita. Kinuha nila siya. Ano ko? Crispin! Basilio! Nasaan na kayo? Kuya! Kuya Basilio! Tulungan mo ako. Inay! Lumakas ka na, inay! Crispin! Basilio! Narinig ko kayo! Nasaan na kayo? Basilio! Crispin! Okay na tayo! Panginoon! Ibalik niyo sa akin ang mga anak ko! Maria, anak, narito na si Ibarra. Gusto ka raw makita. Sige po, tiya. Maria, marami na nangyari nung umalis ako. Kung sana'y nasa tabi mo ako noon. Hindi ko sinabi kay Padre Salve kung anong tunay na narinig ko. Ayoko mapahamak ka. Maria, ginawa mo yun para sa akin? Ikaw ang pangarap ko, Crisostomo. Pero minsan, may mga taong ayaw tayong maging masaya. Gawin ko ang lahat upang tuparin ang pangako sa ama ko, ang paaralan para sa bayan. At kapag natapos iyon, ikaw naman ang ipaglalaban ko. Wala akong ibang hilingin kundi maging ligtas ka. Ayoko lang may mangyari masama sa'yo dahil sa akin o sa pamilya ko. Maria, kahit anong mangyari, ikaw pa rin ang inspirasyon ko. At ikaw ang pag-asa ko. Sana hindi magbago ang lahat pagbalik mo. Tira, gabi na. Kailangan ko nang magpahinga. Magpapaalam na ako hanggang sa susunod nating pagkikita, Maria. Hanggang sa muli, Jesus. Panig niyo ba? Sinugo daw ni Ibarra si Padre Damaso. Mayabang naman si Padre Damaso. Buti nga, kahit minsan lang may lumaban. Dapat tinagka ng mga pari, pero naiintindihan ko ang galit ng binata. Kung ako si Ibarra, matagal ko nang hinarap si Damaso.
Masyado siyang mapang-abuso. Oh, kawawa si Maria Clara. Ano kaya mangyayari sa kasal nila? Nangyayaring ito ay may madalas sundot na masamang resulta. Isang bagay lang ang malinaw. Magbabago ang takbo ng buhay ng San Diego pagkatapos nito. Ano itong lugar na to? Kauwi na nga ako eh. Nasaan ang alferez? Kailangan kong magreklamo tungkol sa kabastusan ng mga sundalo. Senyorita, nasa loob po ang alferez. Sabihin mo si Doña Victorina ang naririto. Sandali lang. At ano naman kailangan mo dito? Hindi ka ba marunong maghintay? Aba, sino ka ba para pagsalitan ako ng ganyan? Ako lang naman ang asawa ng alferez. Kaya bago ka magdadal dyan, maghinay-hinay ka. Ang asawa ka ng alferez, bakit ganyan ang face mo? Mukha kang labandera at hindi senyora. Ikaw, mukha kang papit na ligaw sa tablado. Ang dami mong kolorete. Akala mo hindi kami natatawa? Hay nako, nag-aaway na naman ang dalawang bruha. Halatang hindi ka marunong magkastila. Narinig ko, bulol ka raw. Hindi na lang hindi ako nagpapanggap na magkilak ay hindi naman. Sobra ka na babae ka. Hindi mo ako pwedeng hilain pababa sa antas mo. Gusto mo, subukan natin yun din? Mga senyora, wag dito. Naririnig na kayo ng bayan. Anong kaguluhan ito? Konsolasyon, Victorina, huminto nga kayo. Siya ang nauna. Hindi totoo, siya ang bastos. Ama na, isa pa nito, ipakukulong kayong dalawa. Hindi ako uulit dito, mga walang modo. Ako na ang bahala. Ikaw ang dapat mabuhay. Elias, di ko hayaan mamatay ka dahil sa akin. Kung mabuhay ka, Ibarra, sabihin mo sa kabataan, huwag silang mawalan ng pag-asa. Ayun sila! Huli! Bayan na iniibig ko. Kung kailangan pang mamatay ng marami para maging malaya, sana'y hindi mo na hintayin ang aking pagbabalik. Sa paglipas ng gabi, hindi nawala ang mga sigaw ng San Diego. Nabigo man ng pag-ibig, ang pag-asa ay hindi kailanman namatay. Sa bawat puso na nasaktan, may apoy na muling sisiklab. Sa bawat kawalang katarungan, may tinig na babangon. At sa pag-alis ni Ibarra, hindi nagtapos ang kwento. Dahil ang kanyang sugat ang naging binhi ng revolusyon. Ito ang katotohanan, ito ang aral, ito ang apoy na nagising sa isang bayan. Noli me tangere, nagsimula ng lahat. Kapitan! Amagan! Ang binatang gagawin ko, Maria, marami na nangyari nung umalis ako. Kung sana'y nasa tabi mo ako noon. Hindi ko sinabi kay Padre Salve kung anong tunay na narinig ko. Ayoko mapahamak ka. Maria! Ayun, Maawa naman po kayo! Gutom na mga anak ko! Kasalanan mo yan. Nasaan ba si Crispin? kung may pagkukulang man ako, Anak ni Don Rap. Kung alam lang na... shit. boy! Gusto mo? Hindi ko kayang magbalik. Panik, di ba? Sinugod doon ni Ibarra sa patigamas. Ibarra, liga ako ng bahala. Okay na, dito na mo. O ano, saan, sino, bakit, sa paano, paraan. Minsan, ang swerte mo nasa paligid lang. Ang buhay ay ganyan. Nasa palad mo ang pagbabago ng takbo.